Hello fam, welcome back to another vlog. So nandito na tayo sa NAIA Terminal 1 and 7:30 na ng umaga ngayon. And for this trip, we're gonna visit Fukuoka, Japan for 4 days. And baka kasama natin si Papang. Hi Pam, good morning. You're going to Fukuoka. Yes, ready for Fukuoka, Japan. So para sa trip na ito fam, we will be with Visit Fukuoka, Japan. So they're gonna show us around Fukuoka and visit new and exciting places doon. Alam nyo fam, excited din ako sa trip na to kasi we're also gonna visit some autumn spots doon sa Japan. And syempre malamig na ngayon kaya mas excited akong pumunta ngayon sa Japan. And bonus pa, di ba, kasama natin si Papang. So we're flying via Philippine Airlines today. 10 AM ang flight natin, so around 2 AM nasa Fukuoka na tayo. So tara fam, mag-check-in na muna tayo dito. Welcome to Fukuoka, Papang. Welcome to Fukuoka. Alright, nandito na tayo fam sa arrivals area ng Fukuoka Airport. And alam nyo, ibang-iba na siya. Naalala ko kasi nung mga nakalaang trips natin, nire-renovate na to, diba? Pero apparently, natapos na pala yung renovation dito sa Fukuoka Airport. And ang ganda na niya. Pakita ko sa inyo. So, nandito yung currency exchange, Wi-Fi rental, eSIM nandito. So, kung nag-book kayo ng mga eSIMs and Wi-Fi ninyo, pwede nyo siyang kunin dito. Lockers, okay. Tignan nyo fam, ibang-iba na talaga siya. Welcome to Fukuoka and have a good day. Ito ang kanyang renovated version. Ayan, dyan tayo lumabas. So dito sa labas, mga car rentals, baggage delivery, meron din. Tapos may Lawson din. Ito na yung labas niya fam, tignan nyo, ang ganda na. Wow, I'm so happy to be back. Okay fam, just a short drive mula sa airport. Nandito na tayo sa ating first stop, ang Ohori Park Japanese Garden. If you remember, nakapunta na tayo dito sa Ohori Park. Pero itong Japanese Garden, hindi pa natin nalakaran, no? So sobrang chill lang dito. We're just gonna walk around and explore yung area ng Japanese Garden. So, i-paste ko dito fam yung mga charges na kung gusto nyo rin pumunta dito. So, ito yung entrance fees. Take note nyo lang na it's closed every Monday. Tapos, closed din siya ng day after Monday kung tumapat ng national holiday yung Monday. Ngayon, magmamatcha tayo. Dito lang siya fam, paglabas ng garden. Okay fam, nandito na tayo sa ating hotel, ang Hotel Parents Onoya. So, ang highlight dito is yung mga onsen talaga fam. Kasi yung mga mainstream dito sa Fukuoka is yung sa Beppu, Oita, yung Fuin. Pero itong Harazuru area is an onsen area din dito kung saan pwede rin kayong magstay. Welcome to our hotel. Ito na yung room natin, fam. So, parang family room yung nabigay sa atin. Kasi meron tayong 3 kama. Tapos, meron pang Japanese style na space dito. Kapag ganito, pwede ka maglatag ng mga tatami, diba? Wow, ang ganda naman ng view natin. It's like a local town dito.
Okay, so yan ang hotel natin, fam. Again, this is Hotel Parents Onoya. So, part siya ng Harazuru Onsen Village dito, no? And, pinakita pala natin sa labas kanina is the Chikugo River, no? Pwede rin kayo magstay dito, fam. Search nyo lang yung Harazuru Onsen area. Isa ito sa mga hotels na pwede nyo piliin, no? Okay, we're ready for dinner. Ayan, nakaset na siya. Yan na si Papang. Let's eat! Ang galing dito, fam, kasi ikaw mismo yung magluluto. Ayan, niluluto na namin yung aming beef. Wagyu pala ito. So, ayan na. Wait lang natin maluto. Okay, fam. So, just a 20-minute drive mula sa hotel natin. Nandito na tayo sa ating first stop. Ang JR Tanushimaru Station. And ayan, makikita natin sa likod, ang cute niya. Ito pala ay design ng isang kappa. So, sinerch ko kung ano yung kappa. It's like a water monster. Dito sa Japan, it's one of the yokai ng Japanese folklore. And itong station na to ay dinesign nila ng kappa. So, itong Tanushimaru Station is located na, fam, sa Kurume. Pakita natin yung map dito para ma-visualize nyo kung nasaang part na tayo ng Fukuoka. And maganda tong Tanushimaru Station kasi, ayan, may design siya ng kappa tapos may cafe sa loob. Alam nyo kung anong pangalan ng cafe? Cafeteria. O, diba? Ang witty. So, yung mascot din daw ng Kurume, no, is called Kurupa. Because Kuru from Kurume and Pa from Kappa. So, Kurupa. Ito, fam, ang cute ng mga Kurupa. Tignan nyo. O, diba? Tapos may ganito pa na maliit. Cute. So usually, tourists come here daw, nagre-rent ng bike dito sa station. Tapos nagpo-fruit picking. So yun yung gagawin natin mamaya. Magpipick tayo ng persimmon dito. Ito yung sinasabi ko, fam, na bike rentals. Oh. So kung bababa kayo ng JR Tanushimaru Station, pwede kayo mag-rent dito. O, diba? Sobrang chill talaga ng mga activities nila dito. No? So, ito na yung loob ng station, from Gabi. Very local ang vibe. Yan ulit, may kappa ulit dito. Tingnan nyo. Ang cool, no? Now, pasok tayo sa kanilang cafeteria. Kain tayo ng ice cream dito kasi merong kappa ice cream. We're gonna try it here. Alright, so after a 10-minute drive, nandito na tayo sa ating next stop, ang Migita Orchard. Dito tayo magfo-fruit picking ng persimmon. Hello. So first time natin gagawin yung fruit picking activity. Ang cute. Meron sila mga merch dito. Migita Orchard. And then, mga keychains. Cute, oh. So, dito tayo, fam. Ready na tayo mag-pick. Meron tayong basket. So, usually, kasama sa package nila is magpipick ka ng 2 persimmon. Tapos, may souvenir na ibibigay. Okay, tapos na tayo mag-pick, fam. So, ang package pala nila is 1,600 yen. May persimmon picking experience ka na. You can pick 2 fruits per person. So, dalawa kami ni Papang. We picked 4 fruits. And then, may kasama na siyang snack. Ayan, persimmon, naka-slice na. Kakainin nyo na lang after nung picking activity. So, ito yung mga kasamang souvenirs, fam. Oh. Sweet potato, salt, and seaweed. And then, there's this one pa. Now, let's try the persimmon. Nakabalat na siya.
Sabi nila yung fuyu is crunchy persimmon siya. Okay, we're done with our persimmon picking experience. By the way, fam, take note na hanggang end of November na lang pala ang persimmon season. So at least you can use this as a reference sa susunod na season ulit ng persimmon. So kung winter naman kayo pupunta dito, pwede pa rin kayong pumunta dito. Strawberry picking naman sila sa winter, doon banda. So autumn, persimmon, winter, strawberry. And so kung magpipick kayo dito, they'll give you this cheesy na magagamit nyo sa mga brewery along this area. Alright, nandito na tayo sa ating next stop, fam, ang Wakatake Sake Brewery. So dito, makikita daw natin kung paano nila ginagawa ang sake and magsa-sake tasting din tayo. Ang sarap. Malamig kasi siya, kaya parang unrefreshing niya. Okay, This one daw non-alcoholic. Tapos maganda daw kasi may collagen. Wow, it's sweet. No sugar. But it's no sugar. Sarap, parang sweet ng honey. This one's amazake. Ito yung tinry natin na sweet. Amazake. Prepared with 8 types of grains. Marami silang rice dito. So yung sake kasi ay gawa sa rice, 'di ba? Oh, ayan yung machine nila. Alright, next stop na tayo, fam, ang Beni Otome Sake Brewery. Along the area lang din nadaanan natin yung Tashimaru. Nadaanan natin yung Kappa Station kanina. Tapos dyan lang din sa kabilang kanto yung persimmon picking. So, magkakalapit lang siya. So, ito daw, fam, galing pang France ito. And nandito na ito for 30 years. So, nilalagay yung ingredients dito sa left. Ayan. Tapos, binuboil yung ingredients dyan. Yung steam, pumupunta dito. Tapos, hanggang dito sa pangatlo, dyan nagagawa yung alcohol or yung sake. Tapos, finished product, bumababa doon sa hose. Ngayon, papunta tayo sa factory nila. Ang bango! So, more than 300 barrels daw ito. Wow! Pagbukas pa lang ng pinto, amoy mo na. So, meron silang 3 storage dito. The tank, itong clay jar, and then barrel. No? Pagpasok mo pa lang, amoy na amoy mo na yung amoy ng sake and soju dito sa loob. Ayan siya. Okay, dito na tayo sa store nila. Tasting corner doon. Tapos you can buy mga products dito. Now, we're gonna try. This is the standard one. Sesame soju. 25% alcohol. Okay, let's try. Oh, I like the taste of the sesame. Masarap na yung kanina, no, manamis-namis. Pero ito, may kick siya ng sesame. Ito pa, mas mahal siya. French oak. It's 3,850 yen. Sabi namin a little bit. Kasi 40% alcohol siya. This one. French oak. Long-term storage, 40%. Ginawa to doon sa pinakita ko kanina na galing France. Ininom niya lahat. Ako konti lang. Mas manamis-namis pa siya. Tastes like scotch. Okay, last one is yung black sesame. Okay daw to i-mix with coffee and milk. 18% alcohol. Kampay. Actually, may coffee na nga siya. Oh, it's good. Alright, we're here on our next stop, fam, ang Kyoho Winery.
So yung Kyoho pala is a type of grapes dito. 'Di ba may shine muscat, itong Kyoho, another type of grapes siya. Kurume pala is the first to produce Kyoho. So yun, sikat siya dito. Kaya kung pupunta kayo doon sa Beni Otome, pwede kayo maglakad papunta dito. Kyoho Winery. Dito na rin tayo magla-lunch. So yung Kyoho season pala dito ay August to September. So tapos na siya, kaya pala wala na tayo nakikitang grapes dito. So ito yung taniman niya sa kabila. Tapos may mga maple trees na rin na nag-turn ng colors dito. Ngayon, papasok tayo sa kanilang wine storage. Ito yung old na machine na ginagamit nila before. 1972 pa. Ito na siya fam, 1986 pa. Ito daw ang oldest wine made from Kyoho grapes, produced in 1973. Ayan yung mga old tools nila ng paggawa ng wine. Okay, time check. 1:00 na ng tanghali. And it's time for lunch. Dito sa Kyoho Winery, meron na ring restaurant and cafe. And ang ganda dito, fam. Tignan nyo. Kasi may view na tayo ng city. So, dyan lang tayo galing. Andyan yung vineyard. Tapos, dito yung sa restaurant paakyat. Tignan nyo ang ganda ng restaurant nila. Nasa gitna ng mga puno, halaman. So, nakaka-relax siya. Itadakimasu. Bango. Pasta in cream sauce. Pasta is very good. Creamy. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung oyster nila, fam. Done with our lunch. Ang sarap ng lunch natin, fam. Ang sarap ng pasta. Ngayon, nandito na tayo sa kanilang shop dahil pwede rin mag-wine tasting dito sa Kyoho Winery. So, ito yung mga pwede nating itry. This is the standard one, the Kyoho wine. Meron din silang baby wine. Ayan. Much sweeter daw kapag baby wine. Meron din silang strawberry wine, orange, okay. Tapos pear, kaki. Persimmon, kaki. Wow. Now it's time to try Kyoho white wine and red wine. White wine. Yan, white sa kanya, red sa akin. Let's try it. Ay, sarap. Let's try the persimmon because it's persimmon season. Ano? Arigato gozaimasu. Okay. It's fruity. I like it. So, ito yung buong shop nila, fam. Ayan yung mga pwede nyong itry. Tapos, ito pa. So, marami kayong pwedeng itry. Ito na bakit ako kanina, no? Yung mga fruity wines nila. Tapos, blueberry. Dito yung Kyoho wine. O, may paalala lang sila. Don't drink and drive. No, no, no talaga yan, fam, ha? Kahit sa atin sa Pinas talaga, fam. Ako, pag nagda-drive ako, I make sure talaga na I don't drink. No? Para safe tayo sa pagda-drive.
Okay, mga nasa isang oras din ang din-drive natin, fam. Nandito na tayo sa ating next stop, ang Akizuki. It's an old town na located dito sa Asakura City. Lagay natin yung map dito para ma-visualize nyo kung nasaang part na tayo ng Fukuoka. So ngayon, may papasukin tayong isang store. So itong shop pala na to is Kuzu. Kuzu, it's like mochi daw. So ito yung sample ng kuzu. So it's like a pastry or dessert. Ayan. Ngayon, papakita daw sa atin kung paano ginagawa yung kuzu. So mamaya, manonood tayo dito ng Last Samurai performance. So may armor sila and tuturuan nila tayo kung paano gumawa ng pastry. So ang tawag sa performance is Kuzu Craftsman Samurai. So ito daw Akizuki, fam, is an 800-year-old castle town dito sa Fukuoka. So ganun na siya katagal, no? So itong castle town na ito was first built in 1203 for the Akizuki clan or Akizuki. So doon na rin yata nagmula yung pangalan ng place na to. Tapos ni-rebuild to ito noong 1623 in accordance doon sa dying wish ng kanilang feudal lord na si Kuroda Namagasa. At we're here na sa main street ng Akizuki. And ito mga puno, fam, sa magkabilang side ng daan. Maganda raw ito sana kung naabutan natin yung mga autumn leaves. Kaso nagulat din sila na ubos na pala. Kasi nga malamig-lamig dito sa lugar na to. So maaga naglagas yung mga dahon. Tapos kapag spring, cherry blossoms daw yan. Pinuntahan natin yung isang area dito, fam. Tingnan nyo. Malalaki pa yung pader niya. So parang ruins talaga siya, no, nung castle town. So dito daw yung may autumn leaves area. Pero ngayon medyo green pa siya. Okay, nakabalik na tayo. Ito yung may Last Samurai performance, di ba? Pasok na tayo. Last Samurai performance を行う。しかと見よ。ラストサムライパフォーマンスを行う。これはクズですね。日本の伝統食クズです。That's right. Para siyang clear mochi. Yan, yan yung consistency niya. Ay, sarap. Tofu powder and black sugar. Very good. ありがとうございます。 Oishi. ありがとうきしよ。 I love it. Another one, ito naman, may granola, may milk and red bean. Ito na daw yung makabagong way ng pagkain sa kanya. Yung traditional yung kanina. Ang sarap na may granola. Alright, so isang oras din ang binyahe natin, fam, no? Mula doon sa Kurume, papunta dito sa Hakata. And ngayon nandito na tayo sa pangalawang hotel natin. Ang name ng hotel natin ay Hotel Century Art. And katabi lang siya ng Hakata Station. Tingnan nyo. JR Hakata City na yan, fam, paglabas. So
So, sobrang lapit lang ng hotel natin. Teka na, check-in na muna tayo. Okay, naiwan na natin yung gamit natin sa hotel. Ngayon, lumabas tayo ulit, fam. Nandito na tayo sa tapat ng Hakata Station dahil may illumination na dito and may Christmas market. Ayun na, tapos na yung nagpe-perform doon. Pero pag wala nagpe-perform, may Christmas music sila. Kanta ni Mariah. Oo, ang ganda, diba? Yan ang illumination pala dito sa Hakata. Tapos signan yung daming tao, oh. So nice. Okay, fam, it's time for dinner. Tingnan nyo naman yung lalakaran natin. Glass. So, itong Sugidama, halos katapat lang siya ng hotel natin, fam. Masarap daw dito yung mga sushi, sashimi, tempura. Kung nakikrave kayo ng tatlong yan, punta kayo dito. Yellowtail. Tuna. Kapalo. Alright, dito na tayo sa hotel room, fam. So, meron tayong twin beds. Ayan. Tapos, may working area pa dito. No, and ang maganda kasi katabing-katabi lang siya ng Hakata Station. Again, ang pangalan nito, fam, ay Hotel Century Art Hakata Station. And ang room na ito ay twin room, non-smoking. Ayan siya, malaki siya. Tapos may cabinet pa tayo doon, toilet. So, may TV, air purifier. So, ngayon, fam, ready na tayo mag-freshen up at tayo magpapahinga na. Tomorrow, exciting ulit yung activity natin. So, continue natin yung vlog bukas. Good night! So, nandito na tayo from sa Tenjin Station. And ang activity na gagawin natin ngayon is the Rail Kitchen Chikugo. So, isa siyang sightseeing train dito operated by Nishitetsu. And meron na rin kitchen doon sa loob. Yung mga passengers can dine inside the train. Tapos, sightseeing train siya. And may mga stops na pwedeng puntahan. One of the stops is the Dazai Futen Mango Shrine and the Yanagawa, no? So, ang gagawin natin, we're gonna ride the Rail Kitchen Chikugo. We're gonna stop sa Dazai Futen Mango Shrine. Pagbalik, we're gonna have lunch inside the train. No, exciting. Tapos after nyan, punta tayo ng Yanagawa to ride the river cruise. So, ang boarding point is dito sa Tenjin Station. Punta lang kayo, fam, dito sa entrance ng train. So, hanapin nyo lang itong The Rail Kitchen Chikugo. Ayan, tourist train departures. So, pagpunta nyo dito, bibigyan lang nila kayo nito. So, ibig sabihin, car number 3. Tapos, ito yung table natin. So, additional information, fam, about the Rail Kitchen Chikugo. So, tatlong car siya na 52-seat train na nagsimula mag-operate noong 2019 on the Nishitetsu Tenjin Omuta line. So, meron tatlong chef sa loob ng train tapos pinaprepare nila yung hot meals on board. So, ito yung sample, oh. So, nandito na tayo sa loob ng train. Ayan yung itsura ng train. So, may mga tables and chairs. Tapos, ayan, meron tayong window para may view. Kasi it's a sightseeing train din aside sa dining inside the train. So, nag-start ng umandar yung tren. Ang stop natin is yung Dazaifu. Tapos, meron tayong 1 oras para maglakad-lakad doon. And then, babalik tayo dito sa train. Pagbalik natin, saka tayo kakain.
Ngayon, puntahan natin yung kitchen car. Dito sila nagluluto. So, here's their kitchen car. So, may permission naman tayo, fam, na mag-check ng kitchen car. So, ayan, nagpe-prepare na sila. So, ito na yung ating complimentary ticket. Ayan, souvenir na rin. So, tayo yung magpa-punch. Oh, okay. So, we selected the travel lunch. Tapos, kung anong month ngayon, November. And then, date. 14. Yay! Cool! Right, so 10:40 na ng umaga and nakababa na tayo. Ayan yung train na sinakyan natin. Ayan, the Real Kitchen Chikugo. So, nandito na tayo sa Dazaifu Station. Meron tayong isang oras dito kasi 11:55 yung departure, no? So, we have 1 hour to explore Dazaifu Tenmangu Shrine. So, paglalabas, pakita nyo lang yung ticket. Ito rin papakita natin pagbalik. So, naglalakad na tayo ngayon papasok sa shrine. Ang daming mga students ngayon kasi field trip season nila. Okay fam, nandito na tayo sa main shrine ng Dazaifu Tenmangu Shrine. Alam nyo, ang bago nating nakita is itong landscape sa ibabaw. Nagtanim sila ng mga puno dyan. Alam nyo kung bakit? Dahil may construction na ginagawa sa likod. Kung izo-zoom natin, makikita nyo may building na ginagawa doon, 'di ba? So ang ginawa nila, para hindi makita ng mga tao yung construction sa likod, nagtayo sila ng mga puno dito. Galing, no? Tapos dito sa gilid, dyan tayo bumili ng omamori last time. Fam, itong nasa likod natin is a century tree. 1,000-year-old tree na ito. That's according to the stone. Wow, ganda. Here's our appetizer. So, nakasulat naman sa ilalim kung ano yung description niya. And naka-English menu siya. Na-mention ko, fam, na meron silang 3 chef dito, di ba? So, each dish daw talaga ay sinusupervise ng 3 chef na ito. Ang sarap niya kasi meron siyang fish, may cheese, talong, tapos pepper. Sarap. So yung design ng train, tin panel, designed by Kagoshima Makoto. So ito daw yung mga pwede nyong papuntahan dito, no? Kapag sumakay kayo ng The Real Kitchen Chikugo. So napuntahan na natin yung Kyoho Grape, Sake, tapos we're gonna do the riverboat tour later. Locally made din yung damit nila, yung design nila dito is from Kurume. Tapos look at the ceiling. Those are made from bamboo materials. Made in Yame area, Yame City, na i-visit din natin mamaya. Tapos look at this panel. Ito yung sinabi kong design, tin panel. May design siya. So ito daw yung buong environment, no? Or yung scenery na madadaanan ng tren. Ang galing, no? So lahat ng materials na ginamit for the train are locally made dito sa Fukuoka. So yung next dish natin, meron siyang chicken, pork, sausage, eggplant, tomato, and soup.
Ay, ang sarap ng soup. So, tapos na tayo mag-lunch. Ang sarap ng ating lunch doon sa train. Ngayon, may break lang tayo for like 30 minutes dito sa station. Kasi pag alis nito, doon na tayo sa Yanagawa Station, Nishitetsu. Tapos, we'll proceed na sa ating next activity. So, nandito tayo from sa Hanabatake Station. Tignan niyo yung station sign nila. O, puno ng flowers. Kasi marami daw flowers dito. Ang galing, may nadaanan tayong kindergarten. Lahat ng mga kids kumakaway sa train. Ang sweet. Ang thoughtful ng gesture na yung mga people from outside kumakaway para sa mga nakasakay sa train. Galing. Okay, to complete our meal, here's our dessert. So, para siyang ice cream na may mochi and may brown tea. Ayan, may mag-wave ulit from children's school. Ay, kawaii. Ay. Ang galing, fam, no? Yung simpleng gesture na yun, yung kakaway yung mga local people sa'yo. It somehow elevates the experience. Very heartwarming. Ayan, may surprise sila sa isa sa mga guests. Kuha na natin. Birthday! Wow! To you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ang sweet, dito siya celebrate ng birthday, may pag-gift sila. Okay, 2 PM na ngayon and nakababa na tayo dito sa Yanagawa Station. Alam nyo, fam, sobrang gandang experience nung Rail Kitchen. I-try nyo yun, fam. Para mag-book, punta lang kayo sa website nila. Ilalagay ko yung website nila dito sa screen. #GMRecommends. Now, lalabas na tayo dito. At tayo ay mag-Yanagawa River Cruise naman. Okay, fam, nandito na tayo sa company ng riverboat cruise na sasakyan natin. So, the name of the company is Ryusei Yanagawa Riverboat Tour. No, just a short walk lang ito mula sa Nishitetsu Yanagawa Station. Yan, ito yung office nila. So, dito tayo nagpa-reserve ng tour. Kung lalakarin mula sa Yanagawa Station, nasa 3 to 5 minutes lang siya. So, madali lang siya lakarin. Tapos, ayan, binigyan na tayo ng brochure ng Yanagawa Boat Tour. No? Okay, you ready? So, yung company, may van sila. Tapos, ihatid nila tayo doon sa starting point ng boat tour. So itong kanal na ito, fam, ginawa pala ito to protect yung Yanagawa Castle. So itong kanal, nakapalibot siya doon sa Yanagawa Castle before. And ngayon, ginagamit pa rin nila for ganitong mga activities like river cruise. Fun fact, fam, itong Yanagawa pala ay sikat din sa eel. So marami daw eel dito. And kung gusto nyo ng eel, masarap daw ang eel dito.
Okay, nakababa na tayo ng boat. So, dumaan lang tayo dito sa shrine. Meron silang display ng flowers dito. Katulad nung nakita natin sa Dazai Fruit and Mango Shrine. So after a 30-minute drive mula sa Yanagawa, nandito na tayo sa City of Yame. Pakita natin yung map dito, fam, para ma-visualize nyo kung nasaang parte tayo ng Fukuoka. And itong Yame ay sikat sa kanilang tea. May Yame tea making experience tayong gagawin dito. So yung magtuturo pala sa atin na gumawa ng tea is a Sado Master or tea making master. It's masarap also, masarap. It's yummy. Luisi also. Yeah. Tingnan nyo, fam, naubos ko. Grabe, ang sarap, ang authentic nung lasa. 100% matcha. Pure. It's not too bitter and the taste is balanced. Yeah, perfect. Okay, ready na tayong gumawa ng ating matcha. Ang cute ng ating takore. Oh. In the Philippines, we call this takore. Yeah. We're gonna taste Ito na ating ourselves matcha. Yes. So the name of the shop is Maruya Sabo. So meron silang English menu. Ayan, na matcha tasting experience. 1,500 yen. Tapos yung 2 cups naman ay 2,500 yen. Kung gusto nyo rin pumunta dito, fam, and mag-rent a car kayo, nasa 50 minutes lang daw yung biyahe mula Fukuoka Airport. Kung magko-commute naman kayo, pwedeng sumakay ng train papuntang Kurume. So from Kurume, magbabas na lang kayo hanggang dito. Nasa 30 minutes lang daw yung biyahe mula sa tren. So madali lang, di ba? Tapos you get to experience na yung matcha making experience. Tapos lakad-lakad na rin kayo dito sa Old Town ng Yame. Alam nyo ba, fam, yung mga foreigners daw na bumibisita dito, pinapakyaw daw talaga nila yung mga matcha powder dito. Kasi nga masarap daw yung Yame green tea. Also, kung naalala nyo, nag-matcha latte tayo nung first day natin sa Ohori Park, di ba? So yung green tea or matcha na ginamit doon, galing dito. Yame matcha. Ayan yung illumination, fam, na nadaanan natin. Ngayon, magdi-dinner tayo. Yakitori! Our favorite! Yay! Okay, tapos na tayo mag-dinner, fam. Hindi na ako masyado nakapag-vlog, no, doon sa loob. But yeah, ngayon lumabas na ulit tayo. And naglakad-lakad lang tayo dito sa may Nakasu banda. Grabe, ang ganda dito, fam. First time na makakita tayo ng ganitong Christmas market, no, dito sa Japan. Ang ganda pala. Lalo na dito sa Fukuoka. Ayan, no.
Wow! Grabe, wala akong masabi, fam. Parang perfect yung autumn leaves. Tapos may mga Christmas lights. Napakaganda. So marami ring mga booths dito. Pwede kayong bumili ng beer, fries, may meat, iba't iba. Tapos may mga tables sila dito na open for all. Ang sarap tignan, fam. Grabe. Mafe-feel mo talaga ang Christmas spirit dito. Ganda. So itong area na ito, fam, ang tawag pala sa kanya ay Tenjin Central Park. If you're coming to Fukuoka anytime soon, punta kayo dito sa Tenjin Central Park. Napakaganda, fam. May-enjoy nyo. Sana maabutan nyo pa yung mga dahon. Kasi pag nag-winter, malalagas na yan, di ba? Napakaganda po talaga. Tapos isang paikot siya. Tapos ayan, oh, may mga Christmas lights pa doon. Nice, I love it. Napakaganda nung vibe. So kung gusto nyo pumunta dito sa part na to, fam, ang palatandaan lang is yung Ichiran HQ. Dito to sa Nakasu area. Ayan. Tapos ito lang yung hotel natin. That's our hotel. Isang palatandaan din, fam, ayun lang ang Canal City, Hakata. So pwede kayo maglakad papunta dito. Ayan, dito lang siya. Okay, fam, andito na tayo sa hotel. Nauna na si Papang sa taas. Bumili muna ako sa Konbini. And ang ganda ng location ng hotel natin. Ito lang yung pinuntahan natin kaninang park. Nakasu area. Andyan lang yung Ichiran HQ. Canal City, Hakata. Nandyan lang din. So walking distance lang. Yan ang hotel natin, fam. Excel Hotel, Tokyo. Ayan. Okay, dito na tayo sa ating hotel room, fam. Again, this is Hakata Excel Tokyo Hotel. Ang ganda ng location niya. Kita natin mula dito ang Ichiran HQ. Diba? Ang lapit lang natin sa Nakasu. And alam nyo, maganda yung hotel. Tinry ko na yung kama. Ang lambot. Tapos, ayan, sorry, medyo nagulo na kasi andyan na yung mga gamit namin. So, meron tayong TV, working area dito. Tapos, ito yung lagay ng luggage, air purifier. May mini ref naman. Tapos, ayan yung mga baso, initan ng tubig. Ayan, here's the toilet. Typical Japanese toilet. Pero mas malaki-laki yung toilet nila. And bathtub. It's clean and mabango. Tapos, ito na yung room natin. Dalawang bed siya. Good morning, fam. So, it's our 4th day and our last day dito sa Fukuoka, Japan. And alas 9 na ng umaga ngayon. And today, chill na lang tayo, fam. Half day na lang yung itinerary natin. So, pupunta tayo ng Itoshima. Magka-cafe tayo doon and doon na rin tayo magla-lunch. Tapos, we'll head to the airport na. Hello, fam. So, after a 30-minute drive mula sa hotel natin sa Nakasu, nandito na tayo sa ating first stop, ang Itoshima. So, Itoshima is one of the cities ng Fukuoka Prefecture. Pero this one is hindi na part ng Fukuoka City. Actually, dulo na raw ito ng Fukuoka City. Tapos, boundary na ng Itoshima City, no? So, ang pupuntahan natin ay ayan, nasa likod natin. Bibigay ko na lang yung description maya-maya. Pero it's like a torii gate, no? Na may magandang view ng beach. Tapos, may rock doon. Lapitan natin, tapos explain ko sa inyo kung ano yung significance ng mga spots na ito dito, no? So, maglalakad na tayo dito sa beach. Grabe ang linaw ng tubig, fam. Parang yung tubig, Boracay levels. Kasi nakikita ko yung ilalim ng tubig, ganun kalinaw. Ayan na si Papang. Tapos, dito lang tayo binaba ng ating service. So, baba na tayo dito. Kung pupunta kayo dito, lagay natin yung instruction from Hakata or Tenjin. Sasakay lang kayo ng bus. Tapos, bababa na kayo dito. Ganun lang siya kadaling puntahan. Halika, tayo ay maglakad dito sa beach. Ayun na si Papang. Kausap niya si Mamang at taga-update. Ito sa likod natin, fam, one of the cafes that you can visit here. So, maganda mag-cafe dito kasi may view ka ng dagat. Okay, fam, andito na tayo. Makikita na natin ang white torii gate mula dito. Ayan. Tapos sa likod niya is the Couples Rock.
Ang tawag pala dito sa area na to is Futami Gaura. So it's a white torii gate, tapos may view ka ng Couples Rock, tapos yung dagat. Yun yung sikat na pinupuntahan dito, no? So yung Couples Rock sa likod, husband and wife daw yan. And itong Futami Gaura fam, kasama ito sa top 100 beaches in Japan and top 100 sunsets dito sa Japan. So ayan, ganun siya kaganda. Maganda raw mag-sunset dito. O kaya naman bago sumikat yung araw, punta na kayo dito. Maganda raw mag-picture dito. Alright, so it's time for coffee. Nandito tayo sa isa sa mga cafes dito fam. Ang Beach Cafe Sunset. Ayan siya. Harap niya yung dagat. Halika, pasok tayo dito. Usually 11 AM daw sila nagbubukas. Pero 10:45 na ngayon. Pinapasok na nila kami. So ito yung view fam mo. So kung magko-coffee kayo dito, napakaganda ng view. So pwede nyo rin puntahan ito fam. Isang bus ride lang siya. Mula sa Hakata and Tenjin. Ito yata yung bus, oh. Showa bus. Oh. Buti maganda-ganda pa ang panahon ngayon fam. It's autumn pero hindi pa ganun kalamig talaga. It's pleasant pero hindi pa yung masakit na lamig. Kaya at sarap pa tumambay dito sa labas. And now we're ready to eat fam dito sa Itoshima. Sikat ang mga barbecue oysters dito. Welcome to Itoshima. Yeah, we're ready to eat barbecue oysters! Yay! Yun daw ang sikat dito fam. And itong mga restaurants na ito ay barbecue restaurants. More on seafood ang pwedeng kainin dito. So seaside na siya. Andyan yung dagat sa tabi. So this is part of Itoshima. So ganito yung tsura ng restaurant fam. Meron silang pang grill sa gitna ng table. So dyan i-grill yung mga oysters. Tapos magsasuot tayo nitong kulay green para hindi mangamoy yung damit natin. Boy pa to, gumagalaw pa fam. Ang laki ng oyster fam. Bam, punta kayo rito, try to go to this place. Yummy! Famo, we're gonna eat snail. Wow. Okay, it's bitter. So galing daw yun sa seaweed. Kasi snails eat seaweed. Pero it's good for the stomach daw. Fried oysters. Fried oyster naman to. Masarap din. Done with our lunch. Grabe, ang sarap. Sobrang fresh ng oysters. Again, isa siyang mahabang ganyan na puro oyster barbecue. And take note nyo fam na open lang ito from November to around March daw. Kasi yun yung oyster season nila dito. So kung pupunta kayo dito, make sure November to March. Ayan siya. Hello fam! So nandito na tayo sa Fukuoka Airport International Departures. Time check, it's 1:11 na. And just like that, tapos na ang ating 4-day Fukuoka trip. Alam nyo fam, mas lalo ko na-appreciate yung Fukuoka ngayon. Yung mga last punta natin dito, yung mga mainstream destinations, yung mga pinuntahan natin, di ba? Pero ngayon nakita natin na Fukuoka has so many much more to offer pa pala. You know, yung simula pa lang, we started off strong sa pag-visit ng Japanese garden sa Ohori Park. We visited the Tanushimaru Station, yung may mga cute na kappas everywhere. Nakapag-wine tasting tayo, sake tasting. Tapos na-try natin yung activity na The Rail Kitchen Chikugo. Nakapag-visit tayo ng Dazai Fruit and Mango Shrine. We also went to Yanagawa. Nagawa na natin yung river cruise doon. And then nakapag-matcha making experience pa tayo doon sa Yame, no? Of course, one of the highlights din yung mga Christmas markets na nakita natin sa Hakata and Tenjin. Napakaganda din pala ng mga Christmas markets dito, no? And then for our last day fam, perfect itinerary, napaka-chill na lang. We went to Itoshima. Nakita natin yung white torii gate na may magandang background ng ocean. And then nakapag-lunch tayo ng oyster. So napakasaya ng Fukuoka trip na ito fam, and ang dami ko talagang na-discover and
and bagong experiences, and I'm so happy na na-share ko rin tong masasayang experience na to with Papang. So thank you again kay Visit Fukuoka Japan sa pag-invite sa atin dito, and thank you sa inyo fam sa pagsama sa akin sa trip na to. Sana napasaya ko rin kayo dito sa vlog na to, and sana na-appreciate nyo rin yung mga spots na vinisit natin and yung mga activities na ginawa natin sa Fukuoka trip na ito. Again, I'm so happy na nakabalik tayo dito sa Fukuoka and na-share ko sa inyo fam itong mga magagandang destinations na ito na pwede nyo ring i-visit sa mga upcoming Fukuoka trips ninyo. So that's it fam, i-end ko na itong vlog. So before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na i-display ko dito sa screen. Also fam, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please paki-like nyo naman sa baba, and huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang yung subscribe button sa baba fam, and malaking bagay na sa akin yan. So maraming salamat fam sa pag-watch nitong Fukuoka series na ito, and I'll see you on my next vlog. Bye!